Update na po tayo sa Bulkang Mayon at live mula sa Daraga Albay. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay nakikita natin na natatakpan na naman ng ulap yung tuktok ng Bulkang Mayon. Hindi katulad kaninang mas maaga pa na talagang kitang-kita ang kabuuan nitong bulkan. Kaya naman tanaw na tanaw din yung tinatawag na almost perfect shape nito na cone. At kanina nga, Connie, ay may usok pa na lumalabas doon sa tuktok nga nitong bulkan. At sa abiso ng NDRRMC, patuloy nga na pinag-iingat ang publiko sa pag-agos ng uson at rockfall dulot umano ng pagguho ng lava dome ng bulkan. Kagabi, pasado alas 9:30 ng mamataan aktibidad ng bulkan ng mahawi ang tumatakip na ulap, kung saan nga kitang-kitang usok sa tuktok pati na ang pag-agos ng uson sa dalisdis ng bulkan. Connie, nananatili sa alert level 3 ang status ng bulkan sa nakalipas na 24 hours. Kabilang sa mataas na aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome at lava flow. Nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquakes, 209 rockfall events at 46 na pyroclastic density currents o uson. Nasa 1,387 tons naman ang inilabas na sulfur dioxide o asupre. Nagpapatuloy din ang pamamaga ng bulkan, kaya naman naghahanda na ang mga LGU na walang evacuee ngayon, pero darami ang kanilang evacuee kapag inakyat na sa alert level 4 ang status ng bulkan. Kagaya na lamang doon sa Santo Domingo na inaasahang papalo sa 10,000 kataong kailangang ilikas kapag kailangan ng alisin sa 7 to 8 kilometer radius o ang extended danger zone ang mga tao. Aminado nga ang administrator ng bayan na si Arnel Teodoro na hindi ganon karami ang sasakyan nilang pwedeng gamitin sa paglikas sa mga tao, pero may handa naman daw umalalay sa kanila gaya ng mga line agencies na kapaloob sa Disaster and Risk Reduction Council ng buong Albay. 6 na paaralan ang inihahanda nila para maging temporary evacuation, pero sa mga tinatawag na mga taga Santo Domingo na ranso, yung parang kubol, ang magiging temporary housing ng mga evacuees. Ayon nga sa isa sa mga nagpapatayo ng ranso na si Erlene Balunso, naghahanda na sila para kung mag-alert level 4 ay may matitirahan agad sila sa kanilang kagyat na paglikas. Paggawa man, Connie, ng mga lilikas ang ranso, ang iba pang pangailangan ay sagot na raw ng munisipyo. Ayon kay Mart Ian Shapno, ang MDRRMO officer ng Santo Domingo Albay, bukod sa ayudang pagkain, maglalagay din ng tubig at kuryente ang munisipyo para sa mga ranso, gaya nga doon sa Barangay San Andres. So yan, Connie, ang latest mula rito sa Albay. Connie. Ian, paano pinaghahandaan ng mga taga-Albay yung posibleng epekto roon ng Bagyong Ada? Well, Connie, ang huli nating komunikasyon kay Governor Noel Rosal ng Albay, ang sinasabi niya sa atin ay talagang minomonitor nilang maigi itong bagyo dahil nga syempre, Connie, may magiging matinding epekto kung dito sa aktibidad din ng bulkan itong pagdaan ng bagyo dahil maaring magkaroon o mag-trigger ng lahar flow yung malakas na ulan dahil nga maraming deposits ng mga volcanic materials at pyroclastic materials doon sa dalisdis ng bulkan. Hindi lamang sa aktibidad ngayon, maging doon din sa naging aktibidad nga nitong Mayon Volcano noong 2023 at noong 2018, Con. Alright, maraming salamat. At Ian, sabi mo nga yung mga binabantayan na mga lugar pa sa Albay, yung pag-agos ng lahar particularly, yun yung talagang medyo matindi-tindi dyan hindi ba, Ian? Yes, Connie, talagang matindi ang banta ng lahar, Connie, kung maging intense yung pag-ulan, nagiging dulot halimbawa ng mga bagyo, talagang delikado ito dahil bukod nga doon sa sinasabing mud flow, dahil sa bilis nito, Connie, ay minsan ay or kadalasan ay meron din itong kasamang mga boulders, may mga bato, kaya kapag may mga structure na tinamaan siguradong masisira. Ang kagandahan naman talaga dito sa Albay, yung 6 kilometer permanent danger zone nila talagang halos wala ng tao. Doon nga sa last na count ay nasa 4,000 individuals yung naialis. And ang problema nga, doon may mga tao sa
7 to 8 extended danger zone. So yan talaga yung minomonitor ng probinsya at ng mga LGU dahil lalo dito sa kinaroroonan natin sa Daraga, sa Ginubatan, sa Kamalig, yan yung mga area kung saan nag-run off itong mga tubig mula doon sa dalisdis nga ng bulkan. So iyan ang kailangang bantayang maigi at yung iba pang mga daluyan ng tubig ko. Oo, iyan paulit lamang kung may mga nabanggit na ba ang governor ng at dyan sa Kamalig particularly, no, yung mga tao daw mga nasa evacuation centers syempre madadagdagan yan. Ilan pa yung sinasabing total over the weekend pagka talagang tumama ng malakas na ulan diyan sa Albay? Yes, Connie, right now ina-assess pa nila kung ang sinabi ni Governor Rosal ay tinitingnan pa nila kung talaga bang magiging malakas itong magiging epekto sa kanila, and then from then on ay iayos nila kung paano nga yung mga tao pa na kailangan ialis doon sa mga area na lalo na yung malalapit doon sa mga waterways o yung mga tinatawag dito na mga galleys. Yun, Connie, ang magiging concentration nila kapag talagang nakita at base rin sa assessment ng NDRRMC at ng iba pang ahensya ng gobyerno kung merong intense rain na maidudulot ang parating na bagyo dito sa kanilang lugar. Pero at the same time, Connie, talagang naghahanda din sila doon sa possible hazard nitong kung sakasakaling iakyat sa alert level 4 itong Bulkang Mayon, dahil hindi naman makakaapekto yung parating na bagyo doon sa activity ng Bulkang Mayon dahil independent yung nangyayari sa bulkan doon sa parating na bagyo. So yun, Connie, ang mas malaking evacuation na inihanda nila dahil around 70,000 nakaragdagang mga individual yung maaring i-evacuate kapag inakyat sa alert level 4 yung alerto ng Bulkang Mayon, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.